hindi nyo nahanap yung taong ito, pero literal nyo itong, sabi nyo, literal itong pag-assess nyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan. Ang okay naman itong si Lotto, akala mo naman si BP Sara, may NBI, may PNP, may Armed Forces of the Philippines. Anong mabigat doon? Wala nga siyang budget. Si Raulo ka ba? Part 3 ho tayo sa first day ng second week ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Naku, ang mga witness na inihaharap ng prosecution dyan sa impeachment court, mga palsipikado. Pagkatapos nitong si Hilong Kalilong, na di umano merong kinakaharap na kaso base doon sa videong ilinabas itong si Atty. Vic Rodriguez. Ito naman nung si Agent Lotok, meron daw din umanong kinahaharap na kaso. At ang kaso niya, di umano perjury. Pero bago yan, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho tayo sa nangyayaring kabalbalan dyan sa Senado. Eto, tanong ho natin, hindi na ho mawawala yan. Para may pamukha ho natin dito sa mga siraulo na to, na walang witness, walang ebidensya, dokumento ang makakapagpabago sa kaisipan ng mga taga-suporta ni VP Sara na magalit sa kanya. Diba? Kasi yung mga senator judge, bias na Tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi pwede maging bias dito sa impeachment na to. Ano sila? Hilo? Si Ping Lacson, Tuta Soto, Erwin Tulfo. Guilty na si BP Sara sa mga yan Tapos tayo mga ordinaryong Pilipino magpapakagitna tayo dito sa issue na to. Kung yung mga mismong senador na lumilitis o magdidesisyon dyan sa impeachment na yan ni BP Sara, bias na ngayon pa lang, tayo din ho. Kaya kahit na anong ilatag nila dyan, akwital ang hatol natin dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. I-reset muna natin ang ating scoreboard, 0-0 huli, 0-0. Bisa na natin to. Game! Let's proceed, Mr. Witness. So far, you mentioned, ito yung mga factor, no? Manner, literal meaning, nature of the instruction. Ano ba yung fourth factor ko, alam mo? The relationship between the parties, meaning the relationship between the Vice President and the President, sir. Now, what about the fourth factor? No? Why is it significant to investigation? Well, in one of the utterances made by the Vice President, she characterizes the relationship Dapat talaga medyo nakayuko ka tapos parang nag-iisip para mukhang credible ang datingan. Ganun ba yan? Agent Lotok? with the President as toxic. Your Toxic. Honor. If I'm not mistaken, at least 3 times niya binigkas yung term na toxic, referring to the relationship between her and the President, sir. Now, what were your reasons, if any, that made you conclude na nasabi na ng Vice President na toxic yung relationship niya between her and the President? Objection calls for an opinion, Your Honor. Investigation. Witness may answer part of his investigation. Una, yung resignation niya as Secretary ng Department of Education. Pangalawa, yung utterances niya noong October 18, nung sinabi niya na I realize toxic na itong relationship. Gusto kong tanggalin yung ulo niya ba? And then I imagine myself cutting his head. What else, if any? The reaction of the recipient of those utterances, Your Honor, the reaction from the President himself, sir. So the reaction from the President himself. Now, you already mentioned kanina ano yung reaction ng President. Yung tanong now, Atty. Lotok, is, why did you consider yung reaction ng mga recipients ng pagbabanta, kagaya ng President? Let's focus on the President. Ba't nyo kinonsider yung reaction nila? Well, we want to establish whether the recipient of those utterances felt intimidated by those statements, or did they took it serious and actual threat.
material ho sa amin yun, Your Honor, if only to establish the mens rea of Mens rea ng krimen. Now, let's focus on the president. Ito yung premise now. Based on your investigation, no? What was your impression of the president based on his reaction? Was he intimidated? Well, yung opening statement ng presidente, ang sabi niya, nakakabahala ang mga narinig natin itong mga nakaraang araw. Ito yung isang kriminal na pagtatangka. Papalagan ko to. Yes, Your Honor. The president took the threat by the vice president as serious and real. Now, Mr. Witness, aside from yung reaction ng Pinractice nyo yan ha, Agent Lotok. Pinractice nyo yan. Pagka nagkamali ka dyan, baka magdire-diretso yung kaso laban sa'yo, kagaya dito kay Kalilong. Kasi parang ang dating merong pattern eh. Yung mga kinukuhang witness ng prosecution, parang yung mga pwede silang meron silang hawak dito sa mga individual na to. Kasi ulitin ko ho mga kababayan, walang NBI agent ang nasa matinong kaisipan ang gagawa sa ginagawa nito mga individual na to. Okay, wala ho. Halimbawa tayo, nasa NBI tayo, pag-alam ko dyan, kayo dyan, puta kayo dyan, impeachment. Alam naman natin na political persecution yan, talagang ginigipit lamang si Sara Duterte. Magbabago magbabagong ihip ng hangin. Paano pagka, karir natin yan, yari tayo dyan. Diba? Hindi pwede, hindi ako sasal dyan. Kaso parang may hawak ko sila dito sa mga pinapaharap nila na to dyan sa trial, impeachment trial ni VP Sara. mga recipients, we focus on the president. Ano pa yung ibang mga factors na kinonsider nyo kung meron pa man? Yes, Your Honor. We find it, this is from the point of view of the investigator, we find it disturbing when we try to compare the utterances made in October 18 and the utterances made in November 23. And may nakita ho kami doon, at least 3 o 4 na medyo, sabi ko nga, disturbing from the point of view namin. Disturbing. 3 or 4 na disturbing na Na utterances, Your Honor. utterances. Now, let's go to that. So you said you compared the utterances in October 18 tsaka November 23. Sabi mo, you found at least 3 or 4 disturbing statements. Tama ba? Now, ano ba yung 3 statements na ito? Your Honor, we are trying to establish the patterns and the consistencies of those utterances. For instance, noong October 18, ang sabi niya is, walang number 1 ang Pilipinas na to. Para sa akin, number 2 lamang ito. Walang number 1. And then we compared it in November 23. Ang sabi niya, reiterate niya, I do not recognize anybody above me. That's number 1, Your Honor. The number 2, ang sabi niya noong October 18, hindi marunong maging presidente yung nakaupo, kasalanan ko ba yun? And then we compared it in November 23, ang sabi niya doon, this country will go to hell because... Nasaan ba tayo ngayon, Brad? Nasaan ba tayo ngayon? Nasa heaven ba tayo? Flood control, laging baha, korupsyon, ang healthcare natin, walang pera, pambihira. Nasaan tayo? Nasa langit ba tayo? Nasaan ngayon ang bansang Pilipinas? Tanungin kita, Lotok. That person who's sitting, sabi niya, doesn't know how to be a president and who is a liar. All right. The number 3, ang sabi niya sa October 18, meron akong 5 impeachable offense na alam kay BBM pero papasabad dyan sa House. Siyempre hindi. Then kinumpare namin November 23, ang sabi ng John, sabi niya doon is he was lying through his teeth para makuha lang yung boto ng mga tao. And then nagmura na siya, PI ka. Yun nga ginawa ni Marcos Jr. Tama yan. Ako si Lotok, parang dating kakampi natin to eh. Ilabas nyo lahat ng sinabi ni VP Sara. Dahil every time na naririnig yan ng ating mga kababayan, nare-remind ang sambayan ng Pilipino kung anong klaseng panuloko ang ginawa nitong adik na to, sabi ni Amy Marcos, sa sambayan ng Pilipino noong 2022 national election. Yan. BBM, Lisa Marcos, and Martin Romualdez, Your Honor. What do you mean by PI? Putang ina, sir. Okay.
You said that you found these three comparisons disturbing. Now, these three, ano yung significance ng three comparisons nito sa investigasyon nyo? Kung meron man. Yes, Your Honor. Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order, sir. Now, Mr. Witness, given all these findings, sinabi mo, seryoso, tsaka totoo, yung mga pagbabanta ng Vice Presidente, anong ginawa ng division mo kung meron man in relation to the investigation? We executed, Your Honor, affidavit of investigation, and we recommended criminal charges. 3 counts for grave threats and 1 count for inciting to sedition, sir. Your Honor, now, na-mention mo yung affidavit of investigation. For clarity, anong date ng affidavit of investigation na nasabi mo? February 10, 2024. February 10. 2025, sir. February 10, kung yung affidavit of investigation and the annexes ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yung affidavit na ito? Yes, sir. I'm showing you now a copy. Tama ginagawa ng defense. Wag na silang mag-object pa kasi sambayan ng Pilipino ang nag-o-object habang pinapanood nila itong mga ganitong klaseng kabalbalan ng prosecution. Tama yan. Approve. Sang-ayon ho ba kayo dyan sa ginagawa ng prosecution na yan? Defense na yan? Kasi para sa akin, tama yung ginagawa ng defense na yan. Nararapat lang yan. Hayaan na nila kasi alam na sambayan ng Pilipino, propaganda yan. Kung anong napanood nila doon sa Injustice Committee, inuulit lang naman dyan. Umaga, marami lang nakatutok at yung mga nakatutok na yon, kung guilty si VP Sara sa mga yon, talagang kahit na anong depensa ni Attorney Sheila, guilty talaga siya dito sa mga to. At para doon naman sa hindi guilty si VP Sara na manonood nitong impeachment na to, kahit anong sabihin ng prosecution, hindi ho guilty si VP Sara dito sa mga individual na to. Kagaya sa atin, kagaya sa mga kasama natin dito sa PH Update, wala na ho, hindi na ho tatagos yung mga kalokohan na yan na ligutan dito sa kay Vice President Sara Duterte at para sa ating mga taga-suporta niya. Yun lang naman ho yun. Tama Copy yan. of the affidavit of investigation, may petsang February 10, 2025. That is previously marked for the prosecution as Exhibit P Roman numeral 4-3. You peruse the documents and access. I move that the defense be allowed to peruse the same. And the question is, what do these documents have? What relation, if any, do these documents have with the documents you mentioned? Counsel for both parties may approach. Manifestation, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed. Your Honor, we just like to manifest, Your Honor, that the marked document, permanently marked by the prosecution, does not contain any annexes. And the other set of documents that he is comparing it to has affidavit annexes, Your Honor. I can reply to that, Your Honor, please. If I Counsel may. for the prosecution will please reply. Number one, the affidavit of investigation, the annexes thereto, ay makikita yung mga annexes, most of them, as separate documents that have been pre-marked. Ulitin ko, yung mga hinahanap ng depensa ng mga annexes sa affidavit of investigation, nasa record ng Senado yan because na-marka separately because they have been identified separately also by the previous witness. I hope that satisfies. Counsel, what does counsel for the respondent say? Your Honor, is that an admission that the affidavit of investigation was stripped of its annexes? No. Your Honor, if I may, ang klaro namang sinabi ko. Can I reply to that, Your Honor, please? Chair would like to clarify the matter instead. Are all the annexes listed and identified in the footnotes of the affidavit of investigation
marked or pre-marked by the prosecution? I can answer that. Most of them, Your Honor, please, and I can identify ano yung mga hindi na mark tsaka yung reason. So that- most, not all. Yes, Your Honor, please. And for the record, that the affidavit of investigation that the witness is identifying and that you have marked does not contain any of the annexes mentioned in the affidavit of investigation, without prejudice, of course, to the annexes Yes. that you already marked Yes, Your Honor. and identified by either this or other witnesses. Yes, Your Honor. Not attached specifically to the affidavit, but found in the same record of the Not court. attached to the document that the witness is identifying right now. Yes, Your Honor. Does that satisfy the counsel for the Your Honor, respondent? we're not objecting as to how they marked it. We're just manifesting it for the That record. it's not there. Yes. Yes. So noted. Witness you. may answer. Yeah, this is the same document that I... Okay. Yeah, you have. Your Honor, this is the same document that I mentioned. Okay. May proceed, Your Honor, please. You may proceed. Now, Attorney Lotok, sorry. Just to manifest, Your Honor, Counsel that, for the respondent is recognized. just to manifest, Your Honor, that again, the comparison, Your Honor, was made with the certified true copy, not the original, Your Honor. Thank you. So noted. Thank you so much. Please proceed, counsel, for the prosecutor. Attorney Lotok, sa pahinang 28 ng Affidavit of Investigation, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang S.A. Jeremy Lotok. Yung makikita mo ba yan? Yung tanong, kaninong pirma ito? This is my signature, sir. And sa pahinang 29 ng affidavit, may makikita ang pirma sa ibabaw ng pangalang S.A. Jeremy Lotok. Kaninong pirma ba ito? Again, sa akin, pirma ho ito, sir. Your Honor, at this juncture, the prosecution manifests and move that the same, the two signatures of the witness be marked as Exhibit P dash Roman numeral 4 dash 3 dash 1, that's for the first, and the other one P dash Roman numeral 4 dash 3 dash 2. Reason is these signatures have not yet been marked in Exhibit, Your Honor, please. No objection to that, Your Honor. Thank you so much. Now, may proceed, Your Honor. You may proceed. Attorney Lotok, in paragraphs 202 tsaka 203 ng naging answer ng Vice President dated May 25, 2026 to the articles of impeachment, which document forms part of the record of these courts. Sinasabi ng Vice President na she was merely exercising her freedom of expression. Freedom of expression, sinabi niya. That's protected, yung pagbabanta niya. Are you aware of this defense? Yes, Your Honor. Attorney Loto, as a lawyer and as the head of the NBI Cybercrime Division, that's the basis, Your Honor. Do you agree with this? Objection, Your Honor, calls for an opinion. This is not part of the investigation. She's a lawyer, Your Honor. That's It a matter does of- call for an opinion and it's not part of their investigation, counsel. Kindly reform your question. I know where you're getting Plus one kay kay defense. at, but kindly reform your question. Okay. Your Honor, Parang sinabi ni Kilay doon, huwag kang masyadong kups ha, huwag kang masyadong kups. Attorney Loto, you are aware of the defense Napaka-kups mo lugitan eh. Yes. that is a freedom of expression. Okay. In your investigation, did you consider this, if at all, and if any? Objection, Your Honor, legal. There's basis, if at all, if any. Witness may answer.
Yes, of course, Your Honor. We consider that whether magfa-fall ba siya sa confines ng freedom of speech. And what was your finding? That's the basis now. What was your finding? Well, una, three reasons, Your Honor, if kung okay lang. Una, when the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land, the First Lady and the former speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito ang nangyari. Patayin mo si Congressman ganito pag ganito ang nangyari. Patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. And number three, Your Honor, as a lawyer and being in the law enforcement, freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one, Your Honor. Satisfies the elements of a criminal offense like this one. Ito yung tanong now. Attorney Lotto, based on your finding, based on your affidavit of investigation, did the Vice President Drama naman ito. commit a crime? Based on our Objection, Your Honor, leading and calls for conclusion of This is law. based on his investigation. Let the witness answer. Sustained, but the presiding officer will ask the question to the witness. Based on your investigation, Attorney Lotto, Hoy, pambira naman. Okay lang, kahit ano mo naman pala sabihin nila, okay lang. Bigyan natin ng consent prosecution. Hindi naman tayo maniniwala dyan eh. O sige. Yes, sir. was there Yes, Your Honor. enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, huh? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yes, that would be a more complete description of what you have to comply with before you can file a case. Yes, Your Honor. Yes po. Counsel may proceed. Thank you so much. Let's continue. Attorney Lotok, kita magpapadayon hininatod mga pakiana nga naimo pagbato niyo nakot mga Your Honor, pakiana. Your Honor. Your Honor, what? What's May the objection? I be allowed to make a manifestation? Your Honor, as I understand, only Filipino and English was... Hindi kasi napaka-kups mo eh. Halimbawa ako, di ko na maintindihan yung mga pinagsasabi mo na yan. Greetings, dagmura ka para kasi raulong. Oh my goodness, oh my goodness. because I cannot understand, Your Honor, what he was saying. So can we just ask that he states his statement in Filipino or English, Your Honor? Your Honor, Filipino language encompasses all the languages, dialects. It includes our very own waray-waray. But Hindi na maintindihan. Si Raulo ka ba? Kahit ano pa yan. Halimbawa ako, magsasalita ako dito sa normal na dialect, Filipino din, pero hindi maiintindihan ng kausap ko. Tama ba yon? Hindi, sumusobra na sa kabastusan tong ano na to. Lahat na lang, kumbaga, ay tinuturo niya yung impeachment trial, ang teritoryo niya, lahat ng kabalbalan na gustong gawin niya, akala niya pwede niyang gawin. Counsel, the Si Raulo ka ba, ha? rule state only Filipino and English, but I will let it go once in a while, but not each time. we will submit, Your Honor.
Thank you, Your Honor. You may proceed, counsel, for the prosecutors. Now, you mentioned Tuloy mo na yun, ha? Oh. Yaka. that the respondent's lawyer, Attorney Lim, through a letter said that the Vice President was confident in your office's assurance that the alleged threats to her were also being investigated. Malala mo, sagot mo yun doon? Yes, Your Honor. Opo. Now, what did the NBI do, if any, on the alleged threats? This time, sinasabi niya, to her, to the Vice President, kung meron man. Yes, Your Honor. We started the investigation on the alleged threat against the life of the Vice President. You started. So, what was the result? If any, if at all, if you know, to that investigation? Well, Your Honor, the fact that we issued a letter dated December 2, 2024, we informed the Vice President that we are investigating on that alleged threat against her life and that we want information, any information that would give us any investigative lead on that matter, Your Honor. Unfortunately, the Vice President did not appear. So wala ho kaming nakitang pagsisimulan na imbestigahan. Well, naging Galingan mo, Atty. Lotok, dahil nanto ka, may kaso kang kinahaharap, ha? Yan nakasalang-alang kung magiging ligtas ka o hindi ka ligtas, okay? may nakita kami sa I think 75 PNP personnel insofar as the security of the Vice President is concerned. Per record sa news na inalis sa BPSPG and then inilipat sa Manila. Okay. And I think the reason being is that may issue ng peace and security kung di ako nagkakamali. Yun po yung Nakita niyo? medyo nakikita naming security issues. So now, if you know, no? Ilan ba yung natira sa Vice Presidential Security and Protection Group? If you know. Pagkatapos ma-remove yung sinasabi mong 75 personnel of that VP-SPG, if you know. Well, based on, if I'm not mistaken, based on the record, the COA record, I think more or less 335 security personnel. Kung di ako nagkakamali, base doon sa 335 personnel protecting a single person, the Vice President? based on that record, Your Honor, based on the news, yeah. 335. Last point, Your Honor, please. Walang problema kasi nga, ang kalaban niya dito, gobyerno niya. Kaya talagang kailangan madami. Kulong pa nga yun, dapat 10 batalyon ng nagbabantay kay VP Sara ngayong mga panahon na to. Yung mga adik kalaban niya, yung mga siraulo yun eh. Wind up. Diba, yung mga adik wala naman sa tamang kaisipan yan. Kaya kahit na 3 batalyon, dapat meron nagbabantay ngayong mga panahon na to kay VP Sara, sa totoo lang. Mahirap po kalaban yung mga adik. Hindi natin alam kung ano iniisip nila kasi tayo, normal tayo mag-isip. Eh yung mga adik ko, hindi naman normal mag-isip. Sipin nyo naman ng mga kababayan, nananahimik ang pera sa PhilHealth. Ba't mo pakikialaman? Diba? Nakita mo na, ang dami ang programa. Ay, sa kanila nga pala nang galing ang program appropriation. Up, counsel. Yes, Your Honor. Now, Mr. Witness, you mentioned earlier that your office considered in its investigation in the November 23, 2024 online briefing na aside kay respondent yung Vice Presidente tsaka yung mga media personalities, okay, na nabanggit mo, sino pa, kung meron pa, yung nandun sa online briefing na yun, kung alam mo? Well, yung pinakaunang part ng video, si Attorney Zulaika Lopez. Attorney Zulaika Lopez. Now, yung tanong, Mr. Witness, ano yung na-observe mo kung meron man, okay, about Attorney Zulaika Lopez during that online media briefing? Objection vague, Your Honor. Oh, Your Honor, what's vague? Okay. Witness is smart enough to answer if he knows. Witness may answer. Thank you, Your Honor. Well, based on that video, it appears na nagko-complain si Attorney Zulaika referring doon sa
paglipat niya from HOR to women correction facilities, I think. And then yung health issue niya, so parang kinukomplain din niya na yun. Okay. At yung nangyari sa kanyang pagka-held in custody sa HOR. All right. Now, Attorney Lotok, what significance, if any, do these complaints ni Attorney Lopez have, okay, in your investigation on the threats made by the Vice President in that online media briefing? Yes, Your Honor, we take that into account. Tinignan namin yung sitwasyon, yung issue ni Attorney Zulaika. But when we see the bigger picture, taking all the pieces of the puzzle, it has nothing to do with the Vice President contracting a person, because even before Zulaika Lopez appeared in that video, the Vice President had already contracted a person to kill the President and Lisa Marcos and the former Speaker. And then when we consider all the facts and circumstances, the instance where Attorney Zulaika was complaining does not diminish, it does not alter, it does not affect the totality of the findings that we have in our investigation, sir. Senator Judge, is counsel for the prosecutors done? Attorney Ligutan, are you done? Yes, Your Honor. You done? Before Yun na yun? Yun na yun! Pambira naman ta si Ligutan. Nakala ko pa naman talagang... cross-examination, Chair would like to recognize, with the permission of Senator Judge JV, Senator Judge Bam Aquino had earlier sought recognition. Chair will recognize him first. Thereafter, Senator Judge Tulfo Erwin. Thereafter, Senator Judge Ejercito, and then Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. Yes, maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, Yes, meron pa Your po bang ibang grupo sa NBI ang nag-imbestiga doon po sa mga utterances ni Vice President Sara Duterte noong November 23 to 24? During our time, Ito, gusto maging presidente nito. Galingan mo pagdatangon, bro. insofar as the Cybercrime Division is concerned, yung Cybercrime Division, Your Honor, and the team that was yung binuo ni former Judge, Director Judge. So kayo lang po? At that time, sir, hindi ko na po alam ngayon kung sino yung mga team na, kasi nalipat na po ako sa ibang region, sir. Okay. Yung tanong ko po kasi ay nakatukoy dun sa taong nakausap o sinasabing na kontrata ni Vice President Sara Duterte para patayin yung Presidente, First Lady at former Speaker. So tinuloy niyo po ba yung investigasyon para mahanap ang taong ito? Well, aside from the fact, Your Honor, na nag-issue kami ng subpoena sa Vice President para makakuha ng information, kasi we need a validated information, we need a confirmed information. Nung inisyuan namin ng subpoena yung mga media personalities, bawat isa sa kanila na nag-appear, tinanong din po namin, nandun ka ba nung sinabi ito ng Vice Presidente? Hindi ko po tinatanong kung sinabi ba to o hindi. Dahil may witness rin po tayo nung nakaraang linggo na nasabi nga ito at napanood naman ho natin Opo. po lahat. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ko katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo tong, sabi niyo, literal itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if
if the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan. At Ang OA naman itong si Lotto, akala mo naman si BP Sara, may NBI, may PNP, may Armed Forces of the Philippines. Anong mabigat doon? Wala nga siyang budget. Si Raulo ka ba? Di ba? Wala nga budget si BP Sara. Tinanggalan, tinapasin yung budget niya. Wala siyang magawa. Kinontempt ang chief of staff niya. Wala siyang magawa. Tapos papagurgur niyo itong si Marcos Jr. Ang OA mo naman, Brad. yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. All right, I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay, that. so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but In your because answer, you have an answer. There is an impeachment. we denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate impeachment court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check. May kinontrata. Pagka nagurgur siya, buhay pa naman siya. Ano problema? So talaga, hindi ka magiging presidente pagka ganyan ka. Check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr. Your Honor, all allegations were denied. It's a general denial, a blanket denial. There were, that was the general denial, and there were also specific denials. Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to. So, ngayon pa lang ho nakikita nyo na yung ganyang kabayas itong mga senador na to, tapos gusto nila hindi tayo maging bias. Pwede ba yun? Pwede yun. Pwede ba yun? Ika nga ni Amy Marcos. Hindi ho pwede yun. Kaya ngayon pa lang sinasabi na natin, kahit ano pang ilatag nila dyan, walang sala si VP Sara para sa atin. At dapat siya maging presidente sa 2028. At wala, boy pagpag pa rin si Bam Aquino sa 2028. And if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer. Gentlemen may do so at the appropriate time. With the permission of Senator Judge Erwin Tulfo, since nakatayo na po si Senator Judge Ejercito, ang papaunahin ko na bumuna siya. Senator Judge Tulfo, rather Ejercito is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tanong ko lang, no, just to clarify, may we know if the NBI has the authority to issue subpoena against impeachable officials? Kasi kanina po, no, sa mga pinisend kanina, subpoena po ang inyong pinadala sa Vice President instead of a mere invitation. Yun lang po, i-clarify ko lang po. Yes, Your Honor. Under Republic Act 10867, the NBI has authority to issue subpoena. And as a matter of fact, the case involving the Vice President falls under Section 5, Paragraph G, which the NBI has primary jurisdiction to undertake investigation, Your Honor. Likewise, for the information of everyone, may we know what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat? No? Ito ano to? Wala tong memorya sa utak niya nung ginawa sa ama niya ang impeachment na yan. Habang si Jinggoy ayaw niya ng impeachment kasi walang kwenta yan. Politically motivated yan. Di ba focus tayo sa problema? Ito hindi. Best friend ni Boying Remulla yan eh. What are the elements that are needed to be present to be considered a grave threat? Well, for grave threat, Your Honor, if
naalala ko siya, if a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family, with a wrong or with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition, or with involved with monetary consideration, yun po, Your Honor, yung kabuuan nung sa grade So threat. yung grave threat po, may condition. Or wala The condition. crime of grave threat, Your Honor, can be committed with or without condition. With based or on the without law. condition. So as an investigator, have you ever investigated and filed a complaint for grave threats apart from this one? Again, Your Honor, As an investigator, have you filed any case or investigated and filed a case for grave threats against anyone aside from this, no? Excluding this one? I think nag-start po kasi ako as counter-terrorism and then organized crime group and then cybercrime. Wala akong maalala, Your Honor, kundi ito lang. Naku po. I mean, so far as my Yan lang. Ang tawa talaga sininggle out si VP Sara. Anak na Petrang Garapata. May problema tayo dyan. Pagka ganyan ng sa lahat pala, yan lang ang inyong inimbestigahan. Naku, may problema tayo dyan. my being in the NBI is concerned, Your Honor. So ito lamang yung ito pala yung kaso na naimbestigahan nyo concerning grave threats, you know? I think yung iba, may mga naimbestigahan, Your Honor. Pero again, sabi ko, yung sa sarili ko po, yung experience ko from counter-terrorism hanggang sa organized transnational crime group, hanggang sa cybercrime division, ang naalala ko lang, Your Honor, kasi matagal na ho yun kung ano yung nasa record. I think itong grave threats na to is pag hindi first time, doon ko lang na-experience. Gaano katagal kayong parte nitong cybercrime division? Bago kayo nalipat? Since 2018, Your Honor, nagsimula ako bilang investigation agent. And then, in 2022, I was designated as chief of the Digital Forensic Laboratory Division. And in 2023, designated as chief of the Cybercrime Division, sir. So more than 5 years kayong nandito sa cybercrime division ng NBI. Opo. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you. Thank you, Senator Judge Erisito. Senator Judge Tulfo Irwin is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Thank you, Mr. President or Presiding Officer. I'd like to direct my clarificatory question to the witness on the stand, Mr. Presiding. Yung kay JV medyo okay lang. Pero yung kay Bam, kita na natin yung pagka-bias niya. Ito, wala na, no question dyan. Gusto maging presidente at vice president ng Officer. magkapatid nila. Attorney Jeremy Longtok, Opo, Your Honor. what findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and 2 other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Kasi maaari pong sabihin lang ng isang tao sa sobrang galit niya, napag-usapan na po kanina yan, di ba? Spur of the moment. Pero did you find any motive? Bakit niya po gagawing patayin ang Pangulo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Pinapakita doon sa October 18 na toxic na nga yung relationship nila. Galit na galit si Sara dahil sinasabi ng Vice Presidente is
politically motivated yung pag-attack sa kanya. And then at the same time, pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So, Sa lagay ba na yan, hindi siya? NBI, pambihira naman. Kung hindi pa siya pinagtutulungan sa lagay na yan, paano pa yung pinagtutulungan? then the trigger ho yun, if my memory serves me right, nung incident nangyari noong 23 November 2024. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Okay, so you saw that the Vice President is very angry, right? Galit po siya. Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public and online? Did you have or did you cover any evidence? Your Honor, insofar as the Cybercrime Division is concerned, we focuses on the investigation on the alleged grave threats and inciting to sedition. Ngayon, pagdating doon whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director kasi sa kanya po yung pool ng information. At the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin. Kami ho nasa investigation service. So, insofar as the NBI, Cybercrime Division is concerned, at that time, nakafocus ho kami sa grave threat and inciting to sedition. But insofar as whether meron na bang in-engage ang Vice Presidente, jurisdiction ho yan ng aming intelligence service. Meron na ba? At maybe ang makakasagot niyan yung aming director kasi siya po yung recipient ng full of information from different divisions and regions. You mean the inciting to sedition will be answered by the director, is that correct? Kasi parang hindi po natalakay kanina yung inciting to sedition. Is it? Well, Your Honor, the inciting to sedition, in our investigation, we were able to establish that those utterances from 18 October 2024, November 23, 2024, and other facts and circumstances, even the November 26, 2024, we believed that those utterances have a tendency, Your Honor, to stir up the people, to go against the government. Okay naman. Stir up the meron bang nangyari ang tanong? Okay na, stir up the people, stir up the people. Baha na nga sa karsada. Kinuha na nga yung pera sa PhilHealth. Ano pa bang stir up wala? Inihintay namin yung 2028 election. Raulo ka ba? Have tendency to disturb the public peace of the community. Lahat yan, ano lang yan, kumbaga, kuro-kuro mo lang yan. Tawag dito, opinion mo lang yan, na pwede, pero hindi. The peace of the community and have Dinidap nga si dati Pangulo Rodrigo Duterte. tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition, Your Honor. I have last two questions, Please proceed. Mr. Presiding Officer. So you're saying they're intertwined, killing the president and then inciting the people to revolt against the government. They're intertwined. Is that what you're saying? Based on our findings, Your Honor. Based on your findings. And what could be the motive of the vice president inciting people to sedition, to revolt against the government, when in fact she will be the next president of the republic? She's been saying, and everybody knows, and she's been claiming. Well, why do you think? I mean, did you look deeper? Why incite to sedition? I mean, in fact, you're the vice president. Usually, in our country, Mr. Witness, the vice president would run for presidency. What could be the motive? Well, Your Honor, what we have established is the fact that the relationship between the two were already hostile. And what we established is the fact that the Vice President has committed great threats and inciting to sedition. Yun ho yung focus namin, Your Honor. Insofar as yung
yung mas malalim pa na motibo, wala akong personal knowledge. All right. Your Honor. Well, I'm running out of time. Can you identify the strongest piece of evidence which you relied in deciding to file these cases before the Department of Justice? And what is the status of this case, Mr. Witness? Well, Your Honor, the pieces of evidence that we attached or we incorporated in our investigation is sufficient and has satisfied the requirements of the quantum of evidence required, which is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. And the fact, Your Honor, that the Department of Justice has issued certification stating that your referral, your transmittal, has complied all the elements of the crime charge and therefore good for preliminary investigation. What is the status of the case, Mr. Witness? It's ongoing, Your Honor, if kung tama ang naalala ko. It's ongoing, Your Honor. One very, very quick question, Mr. Can you Presiding wind Officer. up, Senator Judge? Do you think at this point you have an airtight case against the respondent? I believe so, yes, Your Honor. Otherwise, the Department of Justice would not issue a certification stating to the effect Hindi yon. Lahat ng ahensya ng pamahalaan ginagamit nga. Department of Justice nga, sila yung isa sa mga ika nga naging kasangkapan para mapadala sa daig Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, yung certificate na inisyu ng Department of Justice dyan sa grave threat niyan, ibibida mo sa amin. Si Raulo ka ba? Lotok! Hindi galit mo ako. na kumpleto ang elements namin, na nakuha namin yung requirement, at ready na siya for preliminary investigation. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Villanueva, and thereafter we pause for a 10-minute break. You may proceed, ma'am. You have 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, Opo, yes, Your Honor. sa affidavit of Dito pa lang sa pagtayo nitong si Sen Pia, natawa na siya, magkakalat na naman itong si Lucaret. Sabi siguro niya, investigation dated Bilang February Lucaret na 10, 2025, nirekomenda ng NBI na sampahan ng mga kasong grave threats at inciting to sedition ang vice-presidente. Pwede po bang idahilan sa mga kasong yan na nadala lang ng emosyon or may matinding trigger kaya nakapagsambit ng ganoon? I don't think, Your Honor, kasi wala naman ho sa elements ng grave threats yung situation na yon. As long as ini-establish yun nila yan kasi base doon sa ruling, doon sa kasong, asa na nga ako kasi yun, teka lang hanapin ko Doon sa kasong pinost ito ni Atty. Rowena Guanzon na kung saan yung burst of emotion, yung grave threat pagka mayroong burst of emotion, ano daw ho yun, kumbaga, tawag dito, acceptable. yeah, we're able to satisfy the elements for grave threats, Your Honor. And when the Department of Justice certifies na kumpleto yung elemento doon, so no, Your Honor, hindi ho yan mamatter doon sa findings namin. At yung sinabi po ninyong elements of grave threats, yun po yung 4 na in-enumerate nyo kanina. Ano pong elements of grave threats? Yes, Your Honor. Number 1, that a person threatened to inflict another person upon the latter's person, honor, property, or that of the latter's family with any wrong. That's the first element. The second element, that wrong amounts to a crime. Then the third element is yung may demand for money or may condition na imposed.
in our investigation, meron hong 3 acts para makommit yung grave threats. Base doon sa 3 elements na sinabi ko, the offender have complied with the threat na sinabi niya. The offender hindi niya na-comply yung threat na sinabi niya, or yung pangatlong act, yung walang condition, yung threat na yon, Your Honor. Mga 2 beses nyo po binanggit yung salitang kondisyon, Attorney Lotok. Itatanong ko yan mamaya-maya. Sa DOJ po, sa DOJ naman, may criteria ng reasonable certainty of conviction bago magsampa ng kaso. Sa Yes, Your Honor. NBI, yes, Attorney, sa Opo. NBI, ano naman po ang pamantayang sinusundan ninyo bago magrekomenda ng kaso? Well, sinusunod din ho namin yung quantum of evidence na prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya ho, kung makikita nyo, yung pong aming processes o yung phases, yung pang last 2 niya is legal evaluation. Meaning, pag meron na ho kaming conclusion, bago ho namin ito isubmit sa Department of Justice, meron hong referral kaming ginagawa sa legal division, or nagpapatulong ho kami sa aming mga legal experts. So sila ho ngayon yung nag-evaluate, sila ang mag-qualify kung na-satisfy na yung requirements at kung pwede na siyang isubmit sa Department of Justice for purposes of preliminary investigation, ma'am. Alright, salamat, Attorney. So kahit papaano, ina-approximate nyo yung criteria na sinusundan ng DOJ, kahit bilang NBI. Yes, Your Honor, and that is on the basis of our cherished principle, the 2-pillar rule in investigation, thoroughness and legality, Your Honor. Alright, salamat Hindi alam ni Risa yan, sir, ha? Kahit di mo na sabihin yun, hindi niya alam yun. po. Eto, in principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Well, Your Honor, in so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan. Alright. Nagsusulat para naman. Pasulat-sulat pa siya. Nakala mo naman talaga meron siya sinusulat. Alright. So hindi kailangan. Grave threat. Betrayal of public trust. Guilty si Sarah. Ganun lang naman yan, Risa. Ang arte mo ba? Speaking of condition, kanina na binanggit Yan, parte ho yan ng prosecution. nyo 2 beses. Posible po ba ang grave threats kahit may kondisyon ang banta? Ibig sabihin yung kapag ito nangyari sa akin, ito ay mga gawin mo. Kahit may kondisyon yung banta, posible po ba ang grave threats? Very much possible, Your Honor. As I have said, grave threats can be committed with or without condition. And as a matter of fact, meron akong naalalang isang case, SPO2 Jamaica versus Attorney Naalalang case. Ibinigay sa yung case. Bangot. Ang sabi ho doon ni SPO2 Jamaica, if I lose my job, I will break your head, or I will. So it's for us, it's a kind of event-based condition na matitrigger yung execution ng threat pag nangyari yung event. But then when the Supreme Court nag-decide the Supreme Court at sabi niya, the threat was absolute. So it's Sinabi ng SC, no? absolute yung threat, Your Honor, Okay. hindi conditional. So parang ganito, akin sa situation dito, meron siyang sort of event-based condition na pag nangyari yung event, matitrigger ngayon yung threat na in-utter ng offender, So, Your Honor. masasabi pong may jurisprudence po dahil may nakikita kayong paghahalintula dun sa kasong ni-rule ng SC, kaugnay ni PO2 Jamaica at itong kay Vice President. Yes, Your Honor. Alright. Huling tanong na lang po, Attorney Lotok. Bilang abogado po, as a general rule, kailan po masasabing lampas sa free speech ang Pagka sumusobra na yung landi sa boses pag nagsasalita. Parang sa'yo, sumusobra na yung landi sa boses. Umanda ka na't lahat-lahat ang landi mo para magsalita. pananalita at nagiging grave threats o inciting to sedition na? Well,
we consider the two tests. Number one, yung hindi ko mabigkas, Your Honor, but it's like ano bang tendency rule? If I may, Your Honor, just to refer my notes. May presiding Just- officer. Kunti lang Witness po. may do so. Yeah, yeah. Kindly turn on the mic. Witness may do so, yes. Thank you po, Your Honor. Siyempre may note shot. Kung ba kayo? Yeah, we consider, Your Honor, the clear and present danger rule and the dangerous tendency rule. But among the two, ang nakita ko namin yung the dangerous tendency rule. Meaning if the speech would have a tendency to create chaos or to create illegal acts, then that should be restricted. Pag may tendency ho na magiging ganon ang resulta. So, huli po, attorney, masasabing bang may parang spectrum pwedeng nagsisimula sa free speech pero pag lumalapit na dun sa dangerous tendency rule ay maaari na talagang tumawid sa magiging grave threats o inciting to sedition? Ano yan? Collaboration ho yan ng ating mga senator judges at ng prosecution. Mula sa tanong nitong si Bam Aquino hanggang dito kay Risa Hontiveros. Collab ho nila yan. Collab ho nila yan. Yun. Yes, Your Honor. Pwede ho yun. Alright. Maraming salamat po, Attorney Lotoc. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, no. Salamat kaayo, Madam Chair. Ayun na nga mga kababayan. Dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Salamat kaayo.